Hello, guys, and welcome to another episode of Messy and Meaningful Podcast by Marian. So today we are on our fourth week and on our fourth episode. And thank you very much, everyone, for subscribing, for liking, and for making us your background noise habang kayo ay nagluluto, naglilinis, naglalaba, nag-aaral, or nagagalit sa mga kasama ninyo sa bahay at nagpe-pretend may ginagawa sa laptop. Anyway, today's topic is very meaningful for me. Our topic today is Borrowed Confidence, Work Bestie Edition. So, meron bang naka-experience sa inyo na borrowed yung confidence dun sa kasama niya sa work or sa bestie niya dun sa work, diba? So, dito, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy din yung feelings na mararamdaman natin kasi lahat tayo ay relate na relate dahil lahat tayo ay nag-work. So, dito sa podcast na to, may konting hugot pero punong-puno ng meaning. So, today, ang pag-uusapan nga natin is about borrowed confidence. Yup. Yung feeling na kapag nandyan yung work bestie mo or yung kung sino yung BFF mo dun sa work, para kang superhero. Diba? So, talagang boost na boost yung, yung confidence mo. Tapos, kapag wala siya, sad ka. So, nandun ka lang sa corner. Diba? So, sounds familiar ba sa iba? Yun. So, I don't know if I am the superhero of my bestie or siya ang superhero ko. Anyway, so, for our first segment, meron kang friend na kahit ikaw yung nakaupo lang sa tabi, pag may meeting or kapag nasa virtual meeting kayo, parang bigla kang nagiging confident kapag nakikita mo siya. Diba? Yung tipong sinasabi mo na, kaya ko to. Kahit bago lang yung activity or yung project or kung meron kayong kailangan gawin na task, diba? At sinasabi mo pa na, yes, I can. Kahit may typo error dun sa mga emails mo, may mga mali ka dun sa mga process na ginagawa mo, but you feel confident kasi parang alam mo na you have a friend from work that someone you can lean on, diba? Yun. Tapos yung tipong tawa ka lang ng tawa kahit stress ka sa meeting, sa team, and yun, kasi natatawa rin siya. Yun, tatawanan nyo na lahat ng pagkakamali ninyo. And of course, hindi mawawala. Pagtatawanan din ninyo yung mga kasama ninyo sa work. Sorry! Yun. So, so gano'n, no? May mga gano'n. Parang sila, booster. Para silang kape sa buhay natin. Na kapag wala sila, parang may kulang. Yun. Tapos, kapag nandyan naman sila, para kang nakainom ng kape ng andami. Diba? Parang ang saya lang. Yun. Tapos, yung naman natin is, may mga days din talaga na parang hindi okay. Okay. May mga days na so-so. Yun. May mga days na medyo, may mga days na ganon. Ganon yung feeling. Tapos, parang biglang bumababa yung level ng confidence mo kapag wala yung kasama mo na yon or yung, I don't wanna say favorite kasi parang, hindi naman siguro kayo lang yung nag-jive on the same page. Kaya parang kayo yung nagkasundo. Ako natutuwa ako kasi, yung sa current work ko ngayon, yung medyo ka-jive ko is sobrang different personality kami. Ako yung magaslaw, siya yung mainhin. Siya yung mahiyain. Ako naman yung makapal yung mukha. Tapos, basta sobrang opposite talaga. Yun, parang nakakamangha. Yun, nakakamangha. Pero ang iniisip ko nga is, baka pinagsasagaan niya lang ako, no? Pero I think naman she gets confidence from me also.
Yun, feeling ko lang. Yun. Tapos, minsan may mga deadlines tayo na kinakabahan ka kasi alam mong ikaw na lang. Pero pag kinausap mo siya, or yun, parang nabuboost yung self-confidence mo na, okay, kaya ko tong gawin, kaya ko to, mabilis lang to, parang ganon. So, siguro meron talagang inassign si Lord sa atin na isang tao to guide us, to help us, and to be with us, na maging blessing siya sa work din natin. Yun. So, ikaw, nagme-meltdown ka rin ba minsan sa work? Yun. I mean, sino ba yung bumubuo ng hype mo ngayon? Meron bang bumubuo ng yung hype mo sa buhay mo? At dito, matututunan natin na okay lang humingi ng energy sa ibang tao. Pero kailangan din natin matutunan na mag-generate ng sarili nating confidence. Alam mo, ako, lagi nilang sinasabi na I have the full energy, I have a positive energy, I'm the sunshine, I'm the nagbibigay ng confidence sa kanila. But alam nyo, kapag wala yung team ko or yung mga kasama ko, parang I don't feel safe. I feel the stress. I don't feel confident. And I am just very proud because yung mga kasama ko ngayon, I've known them for how many years na din. And some of them are new. But, unang kita pa lang din sa kanila, or unang meet ko pa lang din sa kanila, parang, ano ko na yung loob ko sa kanila. Parang ganun. I can easily trust them and say whatever I want to say without judgment. Parang ganun. Yun. So, like yung time na minsan may mga kailangan nating may project or may task na kailangan ipagawa sa atin. And you don't have any idea. I don't have any idea. Feeling sabaw, yung utak, and wala akong ma-share. Pero magme-message lang ako dun sa tao na yon. I can get more ideas. Pero wala naman siyang sinabi. Parang, I don't know. Pero na-experience yun rin ba yun? Parang may mga ganun kasi akong moment na bibigyan ka niya ng positive vibe or positive energy na go, yes, you can do it. Alam kong kaya mo yan. Ikaw pa, 'di ba? And then boom, the confidence is 100%. Yon. So, sometimes we have to find someone sa work kung sino yung makakapagbigay ng ganun sa atin because it makes us more efficient and productive. Yun. Pero, yun nga, bakit wala nagvo-volunteer sa meeting, sa topic, sa usapan na to, ganyan. So lahat nahihiya. Tapos magpa-private message yung isa. Ganyan. So yun na, nagkakaroon na tayo ng confidence dun sa oras na yon. And I am very thankful for each and everyone dun sa ka-work ko kasi they are helpful and they give positive energy din. That's why I give them my energy para naman ma-share ko yung pagiging happy dun sa environment namin or dun sa team namin. So guys, yung lesson dito is appreciate your work besties. Not just your work besties, but everyone at work. You have to appreciate them. Seriously, sila yung mga nagbibigay sa atin ng borrowed confidence. Diba? Pero hindi lang yon, they remind us na kaya natin kahit solo. Katulad nito, I can do it solo. Pero last time, I feel scared. I don't have any ideas, but they gave me ideas kahit hindi nila sabihin sa akin, oh, you do this will be your topic next week. No, because of them,
I can create my own ideas and I can do it on my own because they give me confidence. I borrowed confidence from my team. I borrowed confidence from my workmates. I borrowed confidence from my besties. Yon. So, ganun din tayo. And sa huli, in the end, parang kahit minsan may lungkot kasi wala sila, at least alam mo na. 'Di ba? Alam na natin na meron kang support system at meron kang inspiration na dala mo sa sarili mo. And yun, nakakatuwa lang kasi hindi natin maiiwasan na meron tayong mga iniiwasan dun sa work. Meron tayong hindi type, meron tayong hindi gusto, but nafe-fade out siya or nawawala siya kasi hindi natin siya ini-entertain. It's okay na mapag-usapan siya once, twice, thrice, but give everyone the benefit of the doubt, give everyone a chance to show who they really are. And of course, we also have to adjust on different types of people. So, yun. So, perfect na perfect yung topic natin today kasi, sorry. Perfect yung ano natin, yung topic natin today kasi um, parang we borrowed confidence from our besties. They are our support system. And we are standing strong even when your bestie is not around. So for example, sa mag-asawa, 'di ba? They're together. They are the support system of each other. Pero kapag wala yung husband mo or yung wife mo, parang you feel scared to stand out, 'di ba? But ang maganda dito, kapag wala sila, they are teaching us to move solo, to move on our own. Yon. So, there's a fitting Bible verse that we can use for this borrowed confidence topic. uh, I'd like to share yung Proverbs 31 verse 25. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. It's powerful because strength and dignity, it means confidence. So, it's borrowed or it's on our own. Diba? Laugh at the days to come. We are facing challenges with courage, even solo. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga natin maiiwasan that we can always bring or tag along our friends sa mga challenges and uncertainties ng buhay natin. So, there will always a time that problems will come on our own and we have to solve it on our own. Yun. So, ano lang, let's break it down in a way that it's relatable, especially for those people who are messy but meaningful, mommies, daddies, beshies, Beckies, yon. Parang hindi lang basta physical strength or pagiging matapang sa trabaho. Ito yung inner strength, yung tapang na galing sa loob. Yung yung may sense of self-worth kahit may challenges. Yun talaga yung pinaka-importante. And saan ba natin kukunin yung tapang natin? Hindi lang dun sa bestie natin from work, hindi lang sa husband or sa wife natin. Kinukuha natin to dapat kay Lord. We should not forget that the Lord blessed us with friends and partners sa buhay. Kasi ito yung alam niyang makakatulong sa atin, makakapag-boost ng confidence natin. Ito yung alam niyang partner natin. So,
ayun, we have to thank Him for giving that person to us. And yun nga yung sabi dun sa Bible verse, can laugh at the days to come. So, ibig sabihin, may confidence ka na kaya mong harapin in the future. Kahit alam mo, kahit hindi mo, kahit hindi mo alam ang lahat ng pwedeng mangyari. Parang peace of mind na hindi natitinag ng problema. So, yun. Kapag may peace of mind ka, kahit anong problema pang dumating, you can do it. So, always appreciate yung mga tao na ganun sa buhay natin. Kapag nandyan yung work bestie mo, madalas nga, 'di ba, nangihiram tayo, borrowed confidence yung nangyayari. Pero sila pala yung nagpapaalala sa atin na kaya mo. Sila yung nagpapaalala sa atin na kaya ko, 'di ba? So, pero kahit wala sila, the verse Proverbs 31 verse 25 reminds us na pwede mo ring matagpuan ang strength mo sa sarili mo at sa faith mo. Yun. Talagang dapat maging faithful tayo. So, kaya ang moral lesson is borrowed confidence is amazing. Lahat ng tao kailangan ng support system. Di ba nga sabi nila, no one, no one, wait lang, hanapin ko. No one is an island. Ayun ba yun? Parang hindi. Ayan, no one is an island. It means that no human being is completely self-sufficient or isolated from others. Diba? Kahit nga si Adam and Eve, diba? Partner silang dalawa. So, so yun. Pero ang real goal natin dito is to grow your own strength and dignity para kahit solo ka, kaya mong harapin ang work, ang life, at challenges with courage and even a laugh. Yun, yung may mga times talaga na darating na wala sila sa tabi mo. Tapos, heartbreaking, sad. Merong 'di ba yung sinasabi nila na separation anxiety. 'Di ba? Na-feel ko yan eh. Na-feel ko yan sa mga friends ko. Shout out kay Angel, yung friend ko sa SG. Separation anxiety. Roommate ko siya, tapos maghiwalay kami ng house. Pinapakita ko lang na I'm okay, pero nakakayak siya. Yun, hi Angel, I miss you, and Ace, and sa mga kids. Yun, ano pa ba? Marami, sila Joanne. Hindi ko kayang isa-isahin kasi naiyak ako. Yun, pero, kung naaalala mo na ikaw mismo ay clothed with strength at with dignity, suddenly, wala sila, may power ka pa din. 'Di ba? Life must go on. Kaya you can smile, you can laugh, you can face the day, kasi hindi lang sila yung source of confidence mo. So, yun, I hope meron po kayong natutunan sa today's episode. And shout out po sa mga ka-work besties natin, hindi lang sa work but yung sa mga personal friends natin outside work. Salamat sa pagbibigay ng lakas ng loob kahit walang superhero cape kayo. Thank you very much. So, I hope po na in a way, this episode gave you a lot of self-confidence and support system. So, again, please like, subscribe, follow us, and sana po abangan ninyo yung next episode natin. And always use us as your background noise dahil ito ang tamang podcast para sa iyo. Dahil ito ay may konting hugot pero punong-puno ng meaning. Gamitin niyo po kami habang kayo, pakinggan niyo po kami habang kayo ay nagluto, naglalaba, naglilinis, at nagpe-pretend na may ginagawa sa laptop.
So again, thank you very much for listening. See you again on our next episode. Bye!